May kasabihan sa digmaan. Kilalanin at intindihin ng kalaban, kasamang paraan nila ng pag-iisip, pakikipaglaban, at mga gamit nila rito. In-apply ng Ukraine ang aral na ito. Kinuha nila ang isa sa mga sandata ng Russia. Binuo ulit mula sa simula, pinaganda pa, at sinimulang gamitin ito para pasabugin ang mga sundalong Ruso. Ito ang kwento ng Molnya at ng Ukrainian na kakambal nito, ang Blizgavka. Ang Molnya, nang ibig sabihin ay kidlat sa wikang Ruso, ay isang drone na kamikaze na may nakapirming pakpak na unang ginamit ng Russia sa malaking bilang nung taksibol ng 2024. Hindi ito mukhang kahangahangang makina o sopistikadong kagamitang militar. Ginawa ito mula sa materyales na parang basura at binuo sa maliliit na pasilidad na kahawig ng mga tindahan ng muebles, hindi pabrika ng depensa. Hindi naman nag-imbento ng bagong mga Ruso rito. Dinagdagan lang nila ito ng basic na electronics para sa navigation at flight controls. Ito ang pinakamurang paraan para milagay ang mga pampasabog sa ere at paliparin ang mga ito papunta sa mga Ukrainyano. At gumanang drone, marahil nga ay masyadong naging epektibo pa. Bago ang Molnya, malino na ang balangkas ng digmaan gamit ang drone sa Ukraine. May maliliit na FPV quadcopter, racing drone frame na may pampasabog, nagkakahalaga ng $475 $600 bawat isa at nakamamatay sa malapitang distansya. Mayroon ding mas mabibigat na bomber drone tulad ng Nemesis at Vampire na kayang lumipad ng 15 milya at magdala ng mabigat na kargamento. Pero ang mga quadcopter na talagang ginawa para dito ay napakamahal pa rin. Kaya para lang ito sa mga target na mataas ang halaga. Para sa mga target na hindi gaanong critical, gumawa sila ng long-range strike drone para sa strategic na atake na abot higit 100 milya sa teritoryo ng kalaban. May kanya-kanyang layunin, distansya, at presyo ang bawat kategorya. Ngunit walang panigang nagpakalat ng mura at drone na kamikaze na may nakapirming pakpak para sa katamtamang layo. Isang bagay na kayang tumama mula 20 hanggang 30 milya sa likod ng harapan at may sapat na pampasabog para sirain ang sasakyan, pabagsakin ng gusali, o patayin ng supply convoy. Nagbago ito dahil sa Molnya, na pumuno sa kakulangan ng operasyon sa gitnang distansya, na dating patay na sona para sa murang drone at iba pang pag-atake. Hindi laging eksakto ang artilyerya, lalo na kung ayaw gamitin ang pinakamahusay na kagamitan. Kaya nagiging bukas ito sa kontra-atake ng artilyerya ng kalaban. Hindi kayang lumipad ng FPVs ng ganong kalayo. Para mapunan iyon, Ukraine ay may short-range tactical ballistic missiles lang, tulad ng ATACMS, at sariling gawang FP-2 pang-ataking drone na pareho ring mahal gamitin kung kailangang paramihin para mapantayan ang atake ng Russia. Napunan ng Molnya ang kakulangan sa halagang $300-800 bawat isa. Sa karaniwang Molnya 2 configuration may combat payload. Itong 712 libra, lumilipad ng 60 milya bawat oras at abot ang target na hanggang 30 milya mula sa pinaglunsaran nito. Ang katawan ng eroplano ay mula sa plywood, plastic at aluminum na tubo. Ang electronics ay commercial off-the-shelf na bahagi, karamihan galing Tsina. Isang military analyst na dalubhasa sa drone warfare ang naghambing dito sa AK-47 na mga drone. Hindi ito technical na kahanga-hanga, pero simple, maasahan at kayang gawin ng marami kahit walang sopistikadong industriya. Ang Molnya 2 ay napakilala ng kakaibang disenyo sa ganitong sandata. 2 propeller sa magkabilang pakpak, hindi lang isa sa harap. Dahil dito, mas matatag ito sa payload, mas kontrolado kahit mahangin, at mas kaunti ang panganib ng pagkasira sa lipad. Ginawa rin itong mas maraming magagawa ang Molnya 2 pagdating sa mga bagay na kaya nitong dalhin. Kabilang sa mga nakumpirmang payload ng Molnya ang karaniwang fragmentation warheads, thermobaric warheads mula sa RPOA Shmel Infantry Rocket System, at ang TM-62 na anti-tank mine. Ang huli ay may lakas ng pagsabog na katumbas ng halos 15 libra ng TNT, sapat para magpatumba ng gusali. Kaya ng Molnya, magdala ng isa sa mga ito sa logistics hub. 25 milya mula sa front lines nang hindi lumalapit ang mga sundalong Ruso. Ang abot sa katamtamang distansya, malaking kargamento at gastos na mas mababa sa dolyar, 1,000 ay tinuturing na pinakaasam na mitiin ng drone warfare sa loob ng halos isang buwan. Kaya nag-ingat ang mga analyst ng Ukraine sa pagsasabing kontrolado na nila ang sitwasyon. Tulad ng napag-usapan, ang dating ligtas na distansya sa harapan ay bigla nang hindi ligtas. At may iba pang problema. Dahil ang disenyo ng drone ay ginawa upang maging kasing mura o kasing episyente hanggat maaari, napakalaki ng kalayaan mo para baguhin ito ayon sa partikular na gamit na kailangan. Ibig sabihin,
Hindi lang isang modelo ng Molniya ang gamit ng Rusya, kundi iba't ibang bersyon na nagmula sa orihinal na disenyo at nagkaroon ng pagbabago. Halimbawa, may mga modelong may fiber optic controller sa likod na bumaba ang saklaw, pero di natutukoy ng tradisyonal na electronic jamming. Ang ibang modelo ay may thermal cameras gaya ng night vision para mas madaling matukoy ang target, kahit may dagdag gastos sa advanced electronics. Samantala, may ibang mga modelo na hindi na ginamit ang konsepto ng kamikaze drones. Sa halip na lagyan ng isang explosive charge na pasasabugin sa loob ng target, ang Molniya ay may high-definition cameras at gyroscopic stabilizers na nagbibigay daan kumuha ng malinaw na larawan ng frontline at ipadala sa operator. Bukod pa rito, ang katotohanang ang drone ay halos gawa lamang mula sa pinagtagpi-tagping mga teknolohiya ay nangahulugan na ang proseso ng paggawa nito ay nakakalat. Kung kayang buuin ng pabrika ang mga pyesa, makakagawa ito ng bagong drone mula sa inangkat na bahagi. Ibig sabihin, ang isang pag-atake sa isang planta ng paggawa ay magpapabagal lang ng produksyon hanggang sa may ibang pabrika na makakuha ng natitirang mga pyesa. Nagawa ng Ukraine na hindi lang kopyahin, kundi pagandahin pa ang konsepto. Ang unang Molniya ay may seryosong issue sa istruktura, tulad ng mga piyesang nagkadikit sa hot glue na natutunaw tuwing tag-init. Ang pagpapalipad ng drone ay kailangan pa rin ng tamang koordinasyon ng maraming tao. Isang pagkakamali lang, maaring hindi ito makalipad o bumagsak. Bagamat maaring mukhang maliit na bagay ito, sa mga kondisyon ng labanan kung saan 5 minuto lang ang palugit para magpalipad, ang drone na nangangailangan ng perpektong sabayang pagsisikap ng 4 na tao para makalipad ay isang pabigat. Ang Blizgavka, na nangangahulugang kidlat, ay tumugon din sa parehong issue. Pinalitan ng 3D printed pyesa ang mga depektibong bahagi para makayanan ng mas malawak na saklaw na temperatura at paulit-ulit na gamit. Automated na rin ang pagpapalipad. Kapag naset na ang flight parameters, kusa nang lilipad ang drone at inaalis ng tuluyan ang posibilidad ng pagkakamali sa koordinasyon ng tao. Ginawang standard ng mga ininyero ng Ukraine ang mga connector sa airframe, kaya mas mabilis at mas bawas ang pagkakamali sa pag-aayos at pagpapalit ng pyesa sa field. In-upgrade ang komunikasyon at pinahigpit ang proseso para masiguro ang konsistensi sa bawat unit. Ang drone ay nakakahalaga ng $810 bawat isa at mas maasahan, malayo ang saklaw at mas madaling gamitin kaysa sa orihinal. Ang Blizgavka ay umabot ng bilis na hanggang 68 milya bawat oras kayang lumipad ng 80 minuto at umabot sa taas na 2,000 metro. At gamit ang isang signal relay drone na napapalawak ng saklaw ng komunikasyon nito, kayang tamaan ang mga target hanggang 50 milya mula sa pinagmulan ng paglulunsad, halos doble ng epektibong saklaw ng orihinal na Molniya. Ang relay drone bilang retransmitter ay isang matalinong solusyon. Isang maliit na FPV, malapit sa operational area, ang nagpapadala ng control signal. Dinodoble ang abot ng Blizgavka kahit walang satellite connectivity sa bawat misyon. Sa huli, medyo mahal na para sa isa sa pinakamurang disenyo sa merkado. Ang Blizgavka ay idinisenyo bilang one-way strike platform na may 8 na kilong internal warhead para direktang tamaan ng target. Makikita rin sa Jetmax ang modularity at payload configuration na kayang magdala ng 2 mabibigat na pampasabog o hanggang 8 mas maliliit na munisyon para sa pag-atake sa infantry, magagaan na sasakyan, at hindi protektadong infrastruktura. Ang ganitong kakayahang magbago-bago ay nangangahulugan na isang uri lang ng platform ang maaring gamitin para sa iba't ibang klase ng target nang hindi na kailangan ng magkakahiwalay na espesyal na bersyon para sa bawat uri ng misyon. Noong Defense Tech Valley Summit noong taglagastang 2025 ang Blizgavka ay naipapadala na sa unahan. Ang Viridrone, ang kumpanyang nasa likod dito, ay sabay ring nagpakilala ng iba pang platform sa parehong okasyon, kabilang ang Sokil Reconnaissance UAV na nakalaan para sa maramihang produksyon, at ang Jankoy Unmanned Ground Vehicle na may kasamang Starlink at kayang magdala ng higit sa 1,000 libra ng kargamento. Ibig sabihin, hindi hiwalay na dinedevelop ng Ukraine ang Blizgavka. Parte ito ng dumaraming sistema na may parehong pilosopya. Tukuyin ang kakulangan, punan ito ng mura at agad gamitin. Sa kabilang banda, may parehong pangunahing limitasyon ang Blizgavka gaya ng ibang fixed wing. Hindi ito kasing maniobra ng FPV quadcopter. Hindi ito kayang mag-hover. At hindi ito kayang umatras at magpalit ng posisyon habang papalapit sa target sa parahang kaya ng multirotor. Masama ang epekto ng malalakas na hangin at makapal na hamog at maaring hindi mapalipad dahil dito. Ayon sa isang operator, hinihintay niyang mawala ang hamog bago magsimula ng misyon.
laban sa gumagalaw na sasakyan o target na nagpapalit ng posisyon mula sa paglulunsad hanggang sa pagdating. Ang fixed-wing drone ay wala sa parehong antas ng maniobrabilidad kumpara sa FPV, na kayang habulin at baguhin ang direksyon agad-agad dahil kaya nitong gumalaw sa kahit anong direksyon nang hindi kailangang humarap doon. Dito papasok ang pera. Ang Nemesis Heavy Drone ay kayang mag-hover, magpalit ng posisyon, umatras, tumigil habang umatake, at bumalik sa base para mag-armas muli. 10,000 dolyar ang halaga ng bawat sasakyang panghimpapawid, kailangan ng ground crew, secure na launching site, Starlink hardware, at tig-2 bihasang operator bawat shift. Maliit na bahagi lang ng halagang iyon ang halaga ng BlizzGovka, at 4 lang ang kailangan para ihanda at ilunsad dito sa 10 minuto gamit ang pneumatic catapult sa bukirin. Hindi sinusubukan ng BlizzGovka na gawin ang ginagawa ng Nemesis. Sinusubukan nitong gawin ang ginagawa ng artilyera. Ibig sabihin ay abutin ng mga target sa katamtamang distansya at tamaan ng mga ito. Pero mas mura kaysa sa isang artillery shell at mas eksakto kaysa sa isang sabay-sabay na putok. Sa ganong papel, okay lang ang limitasyon ng fixed wing. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa mga pag-unlad ng drone ng Ukraine, mag-subscribe sa channel. Nagpo-post kami araw-araw ng mga video tungkol sa mga kaganapan sa Ukraine at pandaigdigang geopolitics. Ngayon, nagawa ng Ukraine na tularan ng tagumpay ng mall niya sa lakas ng opensiba. Ngunit ang mga drone ay walang paraan para targetin ang isa't isa. Ang pamunahing gamit nito ay surface-to-surface na pambubomba, hindi para sa maliitang mid-air na labanan. Dapat protektahan ng Ukraine ang sarili laban sa Russian drones gamit ang layered na sistema, at mahalaga mismo ang pagkakapatong-patong ng sistemang ito. Kinakakangan ng kombinasyon ng mga hakbang para labanan ng mall niya, gaya ng reconnaissance ng ruta, fireteam, electronic warfare, engineering protection sa mahalagang lugar, at mas mahigpit na safety procedure habang gumagalaw. Sa aktual na pagsasagawa, ito ay kamanghamanghang tagumpay ng taktika, pag-unlad sa teknolohiya, at inhenyeriya na bunga ng pangangailangan. Ang electronic warfare jamming system, ang pangunahing depensa na pumipigil sa radio control ng mall niya bago ito tumama sa target. Ang ikalawang kinetic layer ay binubuo ng malilit na pangkat na contra-drone na may baril at adaptadong air defense equipment. Ikatlo, physical na harang. Halimbawa, sa kalsada ng Izium-Sloviansk, natayo ng 25 milyang net tunnel para protektahan ng mga rutang logistical mula sa mga drone ng Russia. Ang lambat ay idinisenyo at isinabit para hulihin ang mababang lipad na fixed-wing drone sa pangunahing rutang supply. Karaniwan na ngayon ng mga anti-drone na lambat sa mga sasakyan malapit sa command post at sa ibabaw ng mga koridor ng galaw ng tropa. Gumawa rin ng Ukraine ng espesyal na interceptor drone, maliliit na quadcopter na naglalabas ng pampasabog, may shrapnel, o ginagamit na pambangga para pabagsakin ang mga drone ng kalaban sa himpapawid. Para ipakita ang punto, nakagawa ang Ukraine ng 100,000 interceptor drone noong 2025 lamang na may tagumpay sa misyon sa labanan na higit sa 60%. Mas mababa ng 25 beses ang gastos kumpara sa kanduraning misil ng depensang panghimpapawid para sa parehong pag-intercept. Sinusubaybayan natin ang patuloy na pag-unlad ng anti-drone ecosystem. Nagawa ng Ukraine ang hindi nagawa ng mga militar na ilang ulit na mas malaki kaysa rito. Isang komprehensibong patong-patong arkitekturang kontra-drone na gumagana sa maraming larangan sabay-sabay, laging ina-update mula sa field feedback at abot kaya para mapanatili ang laki. Pinipilit ng Monya at ng iba pang Russian drone developments ang Ukraine na gumawa rin ito. Sa paggawa nito, maaring nabigyan ng Russia ang Ukraine ng depensibong balangkas na tatagal kahit matapos ang digmaan. Sabay ring pinalalakas ng Ukraine ang sariling offensive drone capabilities na mas advanced kaysa sa inilunsad ng Russia sa parehong presyo. Ang mga heavy bomber ng Nemesis Regiment na may Starlink ay nag-ooperate mula sa daan-daang kilometrong layo. Ang mid-range strike drone ng Ukraine ay kaya magdala ng warhead na mahigit 200 libra at nagamit na laban sa radar station, air defense system at eroplano ng Russia. Hindi ito sandata para sa malapit ang suporta, kundi precision deep strike assets na pinapatakbo ng crew na malayo sa target. Ang estratehikong epekto ng paggamit ng drone sa ganitong paraan ay hindi pa nakikita sa makabagong digmaan. Ang kalamangan ng Rusya ngayon ay ang kahandaang magsakripisyo ng buhay gamit ang midwave assault at malawakang infantry operations, kahit kapalit ang napakalaking casualty para lang umusad. Sa isang digmaan ng mga drone, kung saan ang taong nagpapaputok ay nasa 10 o daan-daang milya ang layo mula sa harapan, halos tuluyang nawawala ang kasangkapang iyon mula sa kamay ng Rusya. Hindi mo matatakot ang operator sa opisina? O mapapadugo ang unit gamit ang artilyera kung ang mga operator nasa likod lang ng Starlink at screen?
Ang Ukraine ay bumubuo ng militar, kung saan ang mga delikadong gawin ay unti-unting ginagawa ng mga makina na kontrolado ng mga taong malayo sa panganib. At sinasabi ng mga opisyal ng hukbong Ukrainyano na nakagawa sila ng kasaysayan sa militar noong huling bahagi ng 2025 sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang land drone na may nakakabit na machine gun upang magbantay sa isang frontline na posisyon sa loob ng halos 6 na linggo. Ayon kay Mykola Zinkovich ng ika-3 Army Corps ng Ukraine, UGV system lang nang ibig sabihin ay unmanned ground vehicle ang nasa posisyon. Ito ang pangunahing konsepto. Pagkatapos, sinabi niyang estratehiya sa 4 na salita. Hindi dumudugo ang mga robot. Kaya, paano nakarating dito ang Ukraina? Hindi ito ang unang beses na ginaya ng Ukraina ang bagong drone capability ng Russia. Pinag-aralan at nilabas agad ang sariling bersyon sa loob ng ilang buwan. Ganon din ang nangyari sa fiber optic FPV drones. Una, itong ginamit ng Russia noong tagsibo ng 2024. Mas partikular, noong Marso 7, 2024 nagbahagi ang mga Ukrainyanong outlet ng mga larawan ng nasamsam na Russian fiber optic FPV na gumagamit ng manipis na hibla ng fiber optic cable sa halip na radio signals, kaya't ganap itong hindi naapektuhan ng electronic jamming. Noong Marso 18 ipinakita ng Dronaria, isang Ukrainyanong grupo sa pagbuo ng drone, ang prototype ng kanilang fiber optic drone. Sa loob ng 11 araw, mula pagkasamsam ng kagamitan ng kalaban, nagkaroon na agad ng mga gumaganang prototipong Ukrainyano. Sa larong taguan ng teknolohiya sa digmaan, kilala ang Ukraine bilang mas magaling na innovator dahil sa mas masigasig na inhinyero at voluntaryong may mas maluwag na kapaligiran. Kapag napatunayang epektibo ang bagong produktong Ukrainyano o solusyon sa labanan tulad ng FPV drone, ginagaya ito ng Russia at pinapataas ang produksyon o pagbili. Nauna ang Russia sa fiber optics. Tumugon ng Ukraine sa loob ng 2 linggo sa pamamagitan ng isang prototype at naglabas ng gumaganang bersyon makalipas ang ilang buwan. Sa huling bahagi ng 2024, tumaas ang produksyon ng pabrika ng China dahil sa malalaking order mula Russia. Bumaba ng husto ang halaga ng fiber optic spool mula hanggang $1,500 bawat spool noong 2023, naging humigit kumulang $500 na lang para sa 10 kilometrong spool pagsapit ng 2025. At ang kabuuang halaga ng fiber drones ay nasa $1,000 hanggang $1,500. Parehong nakinabang ang dalawang panig sa mas mababang gastos dahil direktang bumibili ng fiber optics ang Russia habang sinamantala ng Ukraine ang katotohanang meron ng supply ang mga bansa sa kanluran o kaya ay maaari nilang bilhin ito mula sa China. Dahil sa dekabling koneksyon, naging epektibo ang fiber optic drones ng Russia na hindi naapektuhan ng electronic warfare jamming, kaya't natatamaan nila ng tama ang mga target at nagugulo ang operasyon ng Ukraine. Nangyari rin ito sa Molnya. Ginamit ng Russia. Nahuli at binaklas ng Ukraine, natukoy ang kahinaan at gumawa sila ng mas mahusay na bersyon. Ginagamit na sa unahan ang Blizgavka. Nagpapatuloy ang siklong ito sa Ukraine dahil sa isang estruktural na dahilan. Ang pag-unlad ng militar ng Russia, kahit voluntaryo o mula sa ibaba, ay nakadepende sa sentralisadong utos na kailangan ng mga sunod-sunod na pag-apruba, mga proseso ng pagkuha, at formal na pagsang-ayon ng institusyon. Ang sistema ng Ukraine ay pinagsasama ang desentralisadong volunteer engineering network at isang sentralisadong matalinong sistema na kumukolekta at napapasa ng impormasyon mula sa unahan sa mga tagagawa at designer. Sa ganung antas, maaring gawing opisyal na pamantayan ang mga sistemang militar ng Ukraine at agad ipadala sa unahan sa mas maikling panahon. Kapag may Ukrainian frontline engineer na gumawa ng hybrid drone gamit ang fiber optic at radio, na bahagya lang na mas mahal kaysa sa regular na modelo at nakakatugon sa paulit-ulit na problema, mabilis itong masasa formal ng tagagawa at agad makakagawa ng test batch. Pagkatapos, ikinakalat ng testing system ang mga prototype sa unahan at sinusuri ang pagganap bago magpasya kung itutuloy ang development o kailangan ng pagbabago. Mas mabilis ang ganitong pag-develop kaysa sa tradisyonal na proseso ng Rusya at kanluraning bansa sa procurement at testing dahil wala ng oras ang Ukraine para maghintay. Hindi kasing dami ng populasyon ng Russia ang Ukraine. Wala rin itong lawak ng industriya, bilis ng paggawa ng artillery shell o reserba ng mga tangke ng Russia. May kultura ng engineering dito na kayang lutasin ang problema sa labanan sa loob ng ilang araw, hindi buwan. May flexible procurement system ito na pwedeng gawing opisyal ang field modification ng platoon engineer sa ilang linggo.
Paraan ito ng drone warfare na hinasa sa 4 na taon ng pinakamabigat na labanan ng unmanned systems sa kasaysayan ng militar. Pinakamahalaga sa lahat, alam ng Ukraine na kapos sila sa oras. Kung magpa siya ang Russia na pindutin ng nuclear button, wala silang sagot laban dito. At limitado lang ang maring makamit sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga drone sa unahan kapag halos kalahati lang ng aktibong lakas militar ang mayroon ka. Hanggat nagpapatuloy ang siklo ng pagbuo ng pantapat ng Ukraine, hindi lang sila sumasabay sa drone innovation ng Russia, kundi napapanatili rin ang kanilang kalamangan. Mas mabilis pagandahin ang napatunayang disenyo kaysa gumawa ng panibago mula umpisa. Ngayon, mahusay ang Ukraine sa pagkuha ng ibinabagsak ng Russia at ibinabalik itong mas malakas. Gumawa naman ng Russia ng murang martilyo. Kinuha ito ng Ukraine, pinatalas at ibinalik ng mas malakas. Kung gusto mong makita kung paano tumugon ng Ukraine gamit mas mapaminsalang sandata, panoorin ang video na ito. At para manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa pandaigdigang geopolitics at digmaan, siguraduhing pindutin ang subscribe button at ang notification bell.